So, recall muna tayo. So, sa nakaraang module natin, module 5 about branch circuits and yung mga guidelines ng Philippine Electrical Code. Okay, review muna tayo. Okay, review muna tayo doon sa nakaraang module natin, module 5, about branch circuits and mga guidelines or provisions ng PEC or the Philippine Electrical Code. So, definition of branch circuit is yung part of an electrical circuit that carries electricity from the final over current protection device like yung circuit breaker or fuse to the outlets, lighting, at mga appliances or mga loads na meron doon sa circuit na yan. So, electrical circuit, of course, yung complete path kung saan nakakapag traverse or nakaka-move ang electric current. So, ano yung mga components ng branch circuit? Siyempre, may source of voltage, and then yung mga wiring, and then yung pinakang load mo. Ito yung mga lighting fixtures, mga appliances, mga outlets. So, there are generally 3 types of branch circuits. Meron tayong general purpose, may appliance branch circuit, and yung individual branch circuit. Like yung refrigerator. So, kada refrigerator and kada aircon may sariling circuit breaker. So, isang branch unit sila. So, ito yung illustration ng general purpose branch. Kung makikita ninyo, general purpose siya. So, merong lighting, may mga appliance. So, hindi usually 50-50 nga ang hatian dito. Basta pag general, may combination ng outlet yan and saksakan. So, yung pagka-compute ng load dyan, syempre basta hindi lalampasan yung amperage ng buong circuit. And hindi nga usual na 50-50. And then, appliance branch, ito yung mga pang-outlets. Puro pang appliance outlets, sa kitchen, sa dining, or sa living room and mga bedrooms. And then, individual circuit branch, as you can see, isang load lang meron dito. Okay? And then, ito yung isang illustration para mas maintindihan natin siya. So, sa isang bahay or building may isang panel board. So, kunwari bahay to, meron siyang isang pair, yung pinakamalaki, yun yung general circuit breaker para hawak niya yung tatlong ito. And then, yung isang circuit branch is pang general purpose, usually lighting to. And then, may appliance outlet. Ito yung circuit branch for mga saksakan, power outlets. And then, individual branch, ito yung sa mga ref or aircon. So, nandito yan. Kunwari, ito yung sa circuit breaker, individual, branch ng individual, branch ng appliance, mga outlets, and then branch for lighting. So, lahat sila ko-connect dito sa panel board kung saan ko-connect silang lahat sa general circuit breaker. And then, yung general circuit breaker, yung buong ito, ko-connecta na sa isang wire na lang, which is yung feeder. Sa main feeder, ito yung main feeder. And then, syempre, yung metro. And then, yung service entrance, ito yung kumakonect sa poste. So, again, yung mga tatlong branch or kung ilan ng branch, 10 branch man, ang meron sa bahay mo, kukonect yan sa isang metal, and then kukonect sa isang wire, which is yung feeder. Syempre, mas malaki na yung wire diameter dito. And then, kukonect sa main circuit breaker, which is this one.
And then, itong na to, nasa loob yan ng panel board. Ito. And then, isang wire ulit sa main feeder, kukonek sa service or sa metro. And then, service entrance, papunta sa, ano to, sa poste. So, na-discuss natin yung mga circuiting guidelines, paano magkaroon ng good circuitry. So, dito, hindi lang yung present ang kinakonsider din yung future na probable maging addition sa bahay. So, usually dito, naglalagay tayo ng mga extra para sa gamit sa future. Kaya hindi natin sinasagad din or minsan yung mga kung may budget, maglalagay ka ng isang circuit branch na pang future or pang extra lang, pang abang ba. So, sabi natin yung ground fault circuit interrupter GFCI, ito yung mga circuit breaker na ginagamit sa kapag malalapit sa wet area like laundry area and toilet. So, GFCI yung ginagamit na circuit breaker para dun sa circuit branch nila. Ibig sabihin, kunwari, ang ilaw or may outlet sa CR nasa general purpose circuit. So, para sa branch na to, which is this one, ang circuit breaker niyan kailangan si GFCI. Kasi nga, prone to grounding. Kasi nga may tubig-tubig doon sa area na yun. So, etc. Na? And then, ito naman yung mga provisions ng NEC. NEC is yung National Electric Code. Ito ay sa USA. Ito yung sa atin, PEC, which is based naman din sa NEC. So, sabi nga natin, 100 watts ang load for mga lighting unit. And then, yung mga outlet or mga receptacle, kada gang, each gang should maglalabas ng 180 watts. And then, kapag nag-design ka ng wire and even yung mga circuit breaker, hindi mo pwedeng gamitin ang 100% capacity ng wire or ng circuit breaker. Kailangan 80% lang. Okay, and so on. So, for the appliance branch, minimum of 20 amperes ang wire and circuit breaker. And then, ang kanyang wire number is number 12. Minimum yan. And then, for laundry outlets, kailangan daw 20 amperes ang circuit na kakabitan niya. So, general purpose, ito yung may lighting, then may counting outlet. So, ang rating niyan, so yung sabihin, kapag ang isang circuit nilagyan mo ng outlet kahit isa, up to 20 ampere circuit ka na. Hindi ka na pwedeng less like 16 ampere circuit na design. Hindi. So, pang 20 amperes ka na, and then may number 12 wire ka nang gagamitin. Yan ang minimum. Hindi pwede mas maliit dyan. Their circuit load on 15 amperes circuit. So, ayun nga. Yung magre-refer ka sa table 3-1 3-2. Ito, ang sinasabi din nito is hindi mo pwedeng 100% gamitin yung amperage niya. Kailangan yung 80% lang ng 15 ampere ang pwede mong gamitin. So, individual branch, ayun nga, isa lang yan. Isa lang yung serve niya, yung special machine or equipment or appliance lang. For electric motors, air conditioners, ayun, same din yan. Hindi pwedeng lampasan ng 80% amperage ng fuse mo or circuit breaker. And then, kapag dinesign mo, kailangan mong i-multiply sa 1.25 ang actual load para for safety reasons, no? Sa mga continuous loading. So, ano yung mga continuous loading? Yung, kunwari, sa mga storage na freezer storage, like yung sa mga pagawaan ng yelo. So, continuous yung freezer nila doon kasi syempre yelo. Or yung mga refrigerator na mga grocery, so continuous din yun. Pag dinesign yung kanilang circuit,
minumultiply sa 1.25. Hindi tataasan yung mismong, yung actual load niya. So, aside from itataas niya, yung rating pa ng circuit breaker and your wire, hindi mo pa pwedeng gamitin 100%, 80% lang. So, 2 times, kumbaga, yung safety na ini-impose sa ganitong mga cases, mga electric motors and continuous na air conditioners, lalo na yung malalaki, no? Then, for kitchen outlets, kailangan daw at least 2 circuits ang magra-run dun sa kitchen mo. Or dadaan. Dalawang circuit branch at least ang dadaan sa kitchen mo. Ang mag-feed sa mga outlet mo. And then, ito yung mga wire natin. Ito yung usual na ginagamit at ito yung nilagay nyo sa assignment niya, no? TW wires. So, merong safe ito for like 60 degrees Celsius na temperature yata. So, yung rating nito, it is good for housing. Kasi may rating na siya na kaya niya yung medyo elevated temperature and yung weather, ganyan. And then, for this mga types of wire, ang raceway kung saan ipapasok mo, ilaline mo yung wires are shown naman dito for the size of raceway. Yung tatakbuhan ng yung TW wire. So, sa mga fixed appliance or mga portable appliance na ni-combine sa circuit branch ng lighting, it shall not be allowed to draw more than 7 amperes on a 15 ampere circuit and 10 amperes on a 20 ampere circuit. So, yun nga, kapag naghalo ka ng outlet sa lighting circuit, general purpose na yan, no? And then, hindi siya pwedeng malakas ang higop. So, minimum lang. Yun nga sabi natin, hindi magandang 50-50, no? Yung mixture ng outlets and lighting ang fixtures natin. So, good practice suggests that the load should not exceed 1600 watts for 20 amperes for areas na ganito, and then 120 watts, 1200 watts for 15 amperes na circuit sa mga area na 40 SQM. So, kunwari ang bahay nyo is nasa 75 SQM, hindi ka, dito na, so pwede ka mas mataas na wattage. Ito yung table kung saan how much wattage of electricity ang kailangan i-supply. Kung dwelling unit ka, pang residential, per square meter mo, kailangan may 24, at least 24 watts per square meter. So, kung 75 square meter ka, it is 75 times 24. Yun ang total wattage na dapat ma-supply sa bahay na yun para enough yung electricity niya. So, dun sa guidelines natin, guidelines for good circuitry, 30 ang nilagay niya. That is for, syempre, yun yung magandang amount daw. So, ito yung minimum, yung 24, pero 30 watts per SQM is a good amount para makapag-supply ka ng magandang electricity sa building. So, this is an example of a lighting plan and yung convenience outlet. Dito sa sa drawing na to, nalagay niya yung lighting. Nasa outlets pa yung lighting, pero dapat wala na to. Hindi lang yan nabara siguro. Anyway, ayan. So, para dito sa convenience outlet layout, ito lang ang concern nyo dyan. Yung mga outlets lang. Ito, outlet. Ito. Dito. Makikita nyo, tugang to. Ito, tugang. Ito, dalawa. Ito, tigta-tatlong gang to. Yung nasa kitchen.
So, yun ang ibig sabihin ng plan natin. So, move na tayo sa module 6. Paano na computein ang load? Since may plano na tayong ganito, mabibilang na natin how many yung lights mo and dito how many yung outlets mo. So, for the lighting, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ang lighting. Ang sabi ni code, kada light receptacle or light load, meron siyang 100 watts na nakalaan sa kanya. And then for this one, how many outlets? May 2 ka dito. 2, 4, 6, 8, 10, 12. And then plus 6 mula sa dalawa. So, 18 outlets. So, that is times kada outlet ng kada gang ay 180 watts naman. So, that is 18 times 180 watts naman. So, let's try computing yung wiring system dito, no? So, let me present. Ito muna yung problem. So, a single family dwelling is to be circuited with the following requirements. So, number 1, yung branch circuit for lighting. Kailangan mo i-provide yung size ng wire for this branch. Kailangan mo hanapin yung conduit pipe or yung raceway kung saan tatakbo yung mga wiring. And then last, ano ang rating ng circuit breaker for this lighting branch. And for branch number 2, it's for the outlets or yung power. So, kailangan mo kunin yung size ng wire, size ng raceway kung saan tatakbo ang wire, and then yung size ng circuit breaker para sa branch na to. And then there is a branch circuit for other loads. Sinabi dito, may given kasi dito na may electric stove and heater, and binigay ni problem yung wattage ng electric stove and heater na yun. So, kukunin mo. So, sa isang branch na to, medyo para siyang individual appliance branch, pero pinagsama nila yung dalawa. So, hindi lang mag-isa. So, pinagsama nila yung dalawa kasi and not so high sila. Kasya sila sa isang branch. Kukumpitin nilang pang dalawa lang tong branch na to. So, for this branch, hanapin mo again yung size ng wire, yung conduit pipe or yung raceway, and yung circuit breaker rating. And then, kumpleto na yung tatlong branches mo. So, next is kukunin mo yung service entrance. That means yung pinakang kuryenteng ko-connect dun sa panel box mo to the poste. And then, number 5, the main disconnecting means for safety switch. This is yung general circuit breaker mo, yung main circuit breaker, ito. So, ito yung main circuit breaker. That's yung number 5. And then, branch 1 for lighting. And then, branch 2 for appliance. Individual appliance. But it so happen na dalawa ang kasya dito. And then, isa for yung outlet circuit branch. So, let's design. Ito yung mga tables na gagamitin. Load limit in watts. So, ang 15 ampere, ang load limit na pwede mong gamitin sa 18,000 watts, etc. Then, sa table na to, yung branch circuit, capacity dash electric heat. So, for 240 volts, ang maximum wattage is for 15 ampere, ang wattage niya for 240, since 240 tayo, it's 280. So, para hindi yung sa avoid electric heat. Oops. And then for this one, branch circuit requirement. So, medyo overall na to, no? For kung gagamit ka ng circuit breaker,
na 20 ampere and then yung branch circuit mo is 20 ampere, ito yung maximum size ng conductor, number 12 siya. Anyway, dito naman, 4-1, standard ampere rating. Ito yung gamit talaga. So, ito hindi masyado to, hindi rin masyado to. Ay, ito, medyo titingnan din to. Ito, hindi masyado. Ito, tingnan natin to. Standard ampere rating for fuses and circuit breaker. So, kung circuit breaker mo is gagamitin mo 20 ampere. So, ito yung gagamitin mo na amperage na pwede pag non-continuous. So, syempre, yung sa atin non-continuous naman, kasi kunwari yung light, papatingin mo din naman. Yung mga outlets, like sa outlet ng TV, i-unplug mo din naman. So, sa non-continuous tayo. So, yung again, yung continuous nga, yung walang patayan na machines. Like, yun nga sa mga storage ng mga ice storage or mga creameries, yung sa mga groceries. Ito yung sa continuous. So, next, ayun nga, kung ang circuit breaker na gagamitin mo is 15 amperes, only 12 amperes ang pwede mong gamitin. This coincides with the provision ng code na 80% lang ang pwede mong gamitin na amperage rating ng circuit breaker and even of the wire. Kasi may rating din ng wire, no? So, for both, hindi mo pwedeng gamitin ng 100% na 15 amperes gagamitin mo. Isasagad mo, hindi pwede. Kailangan, it's only 80%. So, ito yung corresponding 80% ng mga circuit breaker na ganito ang rating. Next, ito hindi naman masyadong ginagamit, pero just to show, for a number 14 wire, 15 amperage niya, 12, 20 amperage. So, makikita nyo yan kung ano ang rating ng iyong wire, sharing rating ng dapat ng circuit breaker. So, ito, circuit breaker is 15. Ito ang size number for 15 ampere circuit breaker. Number 14 kasi ang amperage niya is 15. So, partner-partner ang wire size dun sa circuit breaker rating yan. So, ayan. Ito yung isa pang tinitingnan. So, for this one, dito ka pipili ng wire number. Pwede rin dito, pwede rin dito. Sa dalawa, pwede. TW ang wires natin, no? Ito yung madalas natin sa mga bahay. Ito yung nasa assignment niyo or sa quiz niyo. So, kung ito, number 14 wire, 15 amperes siya. So, it's the same with this one. No? Pag 12 rate, number 12 na wire, 20 amperage siya. So, it's the same for wires. Hindi mo pwedeng gamitin 100% ang 15 amperes or 100% ang 20 amperes. Kailangan 80% lang ng 15 amperes ang pwede mong gamitin, and that is yung 12 amperes na same dito. So, sizing of wires, di ba, habang humahaba ang wire natin, tumataas ang resistance. So, hindi natin gusto ang sobrang habang wire. So, kung gusto mo i-check kung sobrang haba na ba ng wire mo, so, ito yung titingnan mo. Usually naman 15 ampere and 20 ampere ang ginagamit nating wire. Ano ang distance na pwede niyang itakbuhin? Kapag number 14 ng wire mo, number 10, ST12 to, and then 8. So, ayan, pag 10 is 16 meters, kapag 12, 10 meters, etc. Galing sa NEC, yung sa ESA na. And then, these are demand factors. Itong table na to, ito, and ito, mga demand factors yan. So, ito, specific machines ito. Demand factor ng specific machines. Ibig sabihin, air conditioning. Itong mga air conditioning na to, hindi yung typical na air conditioning na
pambahay lang, no? May mga air conditioning kasi sa mga special buildings. Ganon. And mga cooling systems sa special buildings like grocery, etc. nga. And then, ito ang demand factor kapag multi-unit ang building mo, like minimum of 3 nga. So, ito yung, kunwari, classroom, no? Classroom, so 5 units of classroom. Wawiringan mo na, or apartment na lang, wawiringan mo, wawiran mo. So, sinasabi na hindi naman lahat ng unit sabay-sabay nagagamit ng kuryente, kaya pwede mo siyang lessen by this factor. Okay? So, pag sa, for one bahay, ito yung ginagamit natin. Kasi ito, multi-bahay to. Ito, specific machines. Ito yung pang individual house unit. So, nakadepende siya sa number of appliances mo sa bahay, and then maximum demand factor, percentage. Madalas naman gamitin dito is si 80%. Okay, safe na yun. Kung ayaw mong magbawas ng amperage or wattage, pwede naman, i-design, safe naman yun, na hindi mo nababawasan, iaso mo na magsasabay-sabay lahat. Okay lang naman din, no? Gagastos ka nga lang, pero safe naman yun. Kung ayaw mong mag-reduction using itong table for demand factor. Ito naman yung table ng raceways or yung conduit kung saan patatakbuhin mo yung wire mo. So, kunwari, ang mga conduit, meron din silang naming na conduit 1 or raceway 1, 2, 3, 4, 5. So, for a raceway or conduit number 1, Sorry. So, ito yung sa table 2-9, ito yung conduit or raceways kung saan tatakbo nga yung kuryente mo. So, hindi ito yung naming ng conduit mo. Ito yung names ng conduit mo. So, conduit or raceway number 13, conduit number 20 or 25. Etong 1, 2, 3, 4, 5 to 9, ito yung number of wires that you can put inside that conduit or raceway. Okay? So, kunwari, meron kang 15 ampere na circuit branch. So, kapag 15 ampere circuit branch, ano yung match niyang wire? It is number 14. 14 wire. Ito yun. So, syempre, kunwari, sa isang area, mag-run na number 14 wire ay 4. So, ano ang raceway number or raceway size na gagamitin mo or conduit na gagamitin mo? Siyempre, yung kasya yung 4 na number 14. And that is, ito yung number 4. So, 4, edi number 20 conduit ang gagamitin mo. 20 mm conduit. So, pipes to, no? So, what if dalawa yung magra-run na number 14, edi dito ka sa dalawang number 14 sa 13. Kunwari sa number 12, appliance branch naman. So, may dalawa lang na kuryente na magra-run sa conduit, edi 12, intersection nyo sa dalawang pirasong kuryente, edi 13 mm conduit ka. What if 12 wire, tapos 6 ang pagsasama-samahin mo, so dito ka sa 25. Kasi kaya niya ang 6 numbers of wires dito. Okay. Ito, tinitingnan yan. Ito, tinitingnan. Ito, hindi masyado itong dalawa.
Ito hindi naman. Pwede mo tingnan yan kung magsusukat ka ng ano, no? Sukatin mo yung mismong length ng nirarun ng wires mo to check if within the limits ka para hindi mag-hit yung wire mo due to resistance dahil humahaba na siya masyado. Pwede mo ding tingnan yan. Ito, tinitingnan to. Ito din. And ito, for the circuit breaker, ito. Pwede mo rin naman tingnan to. Basta pang circuit breaker itong dalawa. Here, race and demand factor. Pang housing. Ayusin ko lang ito, ha? Wala na to. Demand factor din to. Pero hindi na yun. Ito lang ang pang-housing demand factor lang tayo. Wire sizes. Okay. Now we are ready to solve itong problem. Dahil alam na natin yung mga table. So, sabi nga natin, ano to? 8 lights. And then, ito, 12 yung outlets. And then, yung 3 dito. Ito yung sa stove and heater. So, let's check. So, circuit branch 1 for the lighting. Ano ang total watts ng circuit branch na to? Since 8 yung light fixtures natin, kada light fixtures mag-output ng 100 watts. So, that is 8 times 100. So, 800 watts ang circuit branch 1 natin. So, itong circuit branch for itong naka-green. Ito yung circuit branch natin for lighting. Lagay nga natin. Lighting. Okay. That's for the lighting. 800 watts. So, paano mo makukuha yung amperage? It is watts divided by voltage. So, formula, may pinanggalingan din yung formula na to, no? So, just remember, para makuha ang amperage ng 800 watts na circuit branch, divide mo lang siya sa voltage. Siyempre, given yan. And usually, di ba sa Pilipinas nga, 240 volts tayo. It is in between 220 and 240 volts. Kaya, 230 yung ginamit. Average ng dalawa. So, ito ang amperage ng ating circuit branch 1 for lighting. So, ang liit lang ng amperage nito, no? Maliit lang ang loading niya. So, ano ang wire na gagamitin natin dyan? So, per the table, anong table yon for size? Ito. Ano yung may kaya ng 3 point something amperes. So, makikita nyo dito sa table 1-1, ang pinakamaliit na amperage is 15 na. So, pasok na pasok yung lighting branch natin. So, pwede mo nang gamitin ang wire number 14 dahil may 15 amperes yon. So, check mo dito, number 14, the same siya, TW wire na may 15 amperes. So, yung 15 amperes, sabi nga natin, hindi mo pwedeng gamitin ng buo yan. So, balik ka dito. Ito siya. So, ito. Per code, ito yung sinasabi ko, hindi mo pwedeng gamitin ang 15 amperage ng buo. So, you need to multiply that sa 0.8. So, kuha nga tayo ng calculator. Ng calculators ko.
So, kung kukunin mo ang 80% or 0.8 times 15 amperes, pasok ba ang ating 3.48 amperes? Yes, no? Kayang-kaya siya ng number 14 wire kasi ang kayang amperage ng number 14 wire, yung 80% niya is 12 amperes. So, pasok ang ating 3.48 amperes. So, number 14 wire is okay to use. It is okay for this code and it's okay per our table. Next, ano yung raceway niya? So, dalawa ang magra-run sa kanya. So, number 14, pwede ito. So, kaya pa nga yan, tatlo, no? So, okay, ito ang raceway or conduit natin. Conduit. So, 13 mm. So, circuit breaker rating niya. Sabi nga natin, partner ang copper wire sa circuit breaker. Kung ano ang rating nitong wire mo, malamang siya ring rating ng circuit breaker mo. So, let's check. Punta tayo sa circuit breaker sizing. So, titingnan mo dito, number 14. So, pwede ang number 14 sa 15 amperes. Ang 15 amperes na, 15 amperes na circuit breaker. So, pasok. 15 ampere ang circuit breaker for a number 14 wire. Na? Next, kung i-check mo naman yon, gusto mong i-double check using table for dash 1, so dito pa. So, non-continuous yon. And then, ang amperage natin is 3.48. So, pasok siya dito. So, pasok tayo sa 12. And then, ang rating nun? It is yung 15 ampere rating na circuit breaker. So, okay dito, 15 ampere, 15 ampere din dito. But sabi nga natin, sabi ni code, so per the table, okay yung 15 amperes na. But sabi ni code, hindi mo pwedeng gamitin 100% ang 15 ampere na amperage. Kailangan i-multiply mo yan sa 80%. 80% lang ang gagamitin mo. So, ano ang 80% ng 15 amperes? It is 12 amperes. So, pasok pa din naman yung amperage natin, 3.14. So, we can use a 15 ampere circuit breaker. So, partner itong 15 ampere and si number 14 wire. Kasi ang number 14, 15 ampere din ang rating yan eh. So, 15 ampere, 15 ampere. So, sa circuit number 2, mga outlets natin. So, let's check yung outlets natin. Nasa taas pala. So, our outlets, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Itong nasa kitchen, ito yung switch ng stove at heater. Hindi sila outlet na ordinary outlets. So, hindi natin sila isasales sa counting. Per problem yan, no? Stated by the problem yun. Na iba ang outlets na to nakahiwalay. Kaya hindi natin sila isasales sa circuit branch number 2. Ito lang, may mga 2 gangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 ang receptacles na kada receptacle may 2 gangs. So, that's why 6 outlet receptacles times 2 gangs. So, that is 12 times kada gang requires an output of 180 watts. So, multiply mo yung 12 sa 180. So, you get a total of 2,160 watts. So, to get yung amperage, yung 2,160 divide mo sa 230 volts. So, for this branch number 2, our amperage is 9.39. So, na-compute natin si number 14 kanina. Ang kaya nito is 15 amperes and then per code, ang 80% ng number 14 is 12.
So, itong 9.39 pasok sa number 14. So, per table, okay yung 14 amperes. Number 14 wire with a 15 ampere rating. Pero, for outlets, yung mga circuit branch na mga power outlets, kahit pasado ka sa 80%, pasok kasi yung 9.39 sa 12 amperes eh. Pero kahit pasado ka dito, nire-require ng code na number 2, number 12 wire yan, ang kailangan para sa mga power circuit branch. Yung mga circuit branch na nagsusupply ng power, like yung mga outlets natin. Ang minimum wire nila is number 12 wire. And the amperage of or rating ng mga number 12 wire is 20 amperes. So, saang part ng discussion yon? Nandito siya sa module 5. Ito siya. Ito. Convenience outlet wiring. Ang minimum na wire for convenience outlet circuit branch is yung number 12. Kahit pasado ka dun sa ibang requirements, kailangan pasado ka din dito sa statement ng code na number 12 ang wire ng convenience outlet circuit branch. So, you will use minimum number 12 wire, pero yung iba, they use number 10 for allowance. Kasi lalo na mga power outlets, nag-extension tayo minsan. So, hindi mo na makakount how many yung na-add. Ay, hindi ito. Ito pala. So, for this one, pwede kang gumamit din ng number 10 kung gusto mo. Kasi medyo lang naman close yung 9.39 sa number 12 na 20. Medyo malayo din naman pa. Anyway, ayan, you will use number 12 dito sa circuit branch number 2. So, since number 12 ang wire natin dito, ano yung size ng conduit? So, syempre, how many wires ang tatakbo dyan? Dalawa. Minimum dalawa, syempre. Ito yung conduit size. Dalawang number 12. So, number 13 na mm na conduit is okay. So, number 13 okay lang. So, circuit breaker. Sabi nga natin, partner yan, kung anong copper wire expect or you should expect na circuit breaker mo is same dito. So, kung ang number 12, merong 20 ampere, ang circuit breaker mo dapat nasa 20 ampere din. So, let's check the table for circuit breaker. So, ano to? Ito yan. Ang wire conductor mo is number 12. So, ang circuit breaker mo should be 20 amperes. So, double check mo dito. Ang load mo is 9.36, no? So, pwede ka nga sa number 12. Nasaan? Ay, amperage pala to. So, ang amperage natin is 9.36. So, pasok siya dito sa number 12, sa 12 amperes. So, ano ang corresponding, nun? It's 15 amperes. 15 amperes. And, pag kinuha mo yung 80% ng 15 amperes, pasok pa din, kasi 12 yun. Ang 80% ng 15 amperes is 12. Pero hindi natin gagamitin si number 14 pa din. Kasi, sabi nga ng code, sabi ng code, kung ano yung size ng wire mo, dapat equal doon or mas mataas ang circuit breaker rating mo doon sa size ng wire mo. So, dito sa size ng wire, number 12 tayo, hindi ka pwedeng mag-circuit breaker na 15 amperes dito. Kahit pasok yung 9.39
sa 80% ng 15 amperes, which is 12 amperes, pasok siya, hindi mo pa rin pwedeng gamitin ang 15 amperes na circuit breaker kasi mas maliit yung 14 ampere dito sa wire mo, sa amperage ng wire mo. So, you can use the same amperage na 20 amperage na circuit breaker or more kung gusto mong magpakasave. Basta, hindi pwedeng lesser. So, circuit branch number 3, yung mga appliances. Sandali lang. Malapit na itong matapos. So, susunod na ako. So, circuit branch number 3, yung mga high-powered appliances, yung stove and yung heater. Ito. So, binigay ng problem yung wattage ng heater and ng stove. So, direct addition lang yan. So, the total is 3,600 watts. So, to get the amperage ng wattage na yon, you divide it by the 230 voltage. So, ang amperage mo is 15.65 amperes. So, this is lampas na dun sa amperage ng number 14 wire. Sandali. And lampas din sa circuit breaker rating na 15 amperes. So, mag-upsize ka na. Ang next na rating is yung number 12. So, per table, number 12 wire, check na natin si table. So, per table, this table, ang amperage natin is 15 point something. So, hindi mo pwedeng gamitin si 14 kasi 15 lang yan. So, lumampas tayo sa 15. We are 15 point something. So, upsize ka na sa 20 amperes na circuit breaker. So, na wire rating. So, 20 ampere na wire, that is number 12. Kaya ito. 20 ampere ang amperage ni number 12 wire. So, next per code, okay pa din ba tayo? What is the 80% of 20 amperes? So, 16 yata yan or 18. So, pasok naman yung ating 15.65 amperes. So, we are okay kahit 80% lang ng 20 amperes ang gagamitin. So, the number 12 with 20 ampere na wire is okay to use. So, for allowance nga, you can use number 10 wire. Kasi, what's the 80% of? That's the 80% of 20. So, 16. So, ang lapit ng 16 ampere sa actual amperage ng circuit branch number 3 natin. Kaya, you can definitely use, siguro you must use number 10 wire na nga talaga dito. Kasi paano if masaksakan ng extension ito, lumampas ka sa ano. Kasi masyadong close yung 80% na 16 amperes sa 15.65 amperes na actual rating ng branch number 3. So, you can use number 10. Itong 12 kanina, malayo eh. 9.39 ang actual amperage mo. Ang 80% ng number 14 wire is 12 amperes. Malayo pa yon sa 9.3. So, okay ka lang mag-stay sa number 12. Pero ito, close na yung 16 amperes at 15.65. So, you may choose number 10 wire. So, since number 12 wire and dalawa, same lang dito, so you can use 13 mm na conduit pipe. Then next, CB rating. Same din sa kanina dito. Amperage na 20 is okay for the 15.65 amperes. So, pakita na nga natin. So, eto. So, let's check. Ano nga ang amperage natin? 15.65. Ito nga. 20 amperes. So, hindi ka pwede sa 50 ampere. Lampas ka na. So, dito ka. So, that is circuit breaker 20 ampere rating. So, check mo ulit dito. Non-continuous. Ano ang ampere natin? 16. So,
rating na circuit breaker is 20 nga. Okay? So, you may opt to upsize naman. Asan ba? Ayan. So, the same dito, 20 amperes. So, again, hindi pwedeng mas maliit ang circuit breaker rating mo kaysa sa rating ng wire mo. Kailangan equal yan or higher. So, nakumpleto na natin yung tatlong branches. Yung sa lighting, sa circuit branch number 2, mga power outlets. Tapos na tayo dito, mag-size. Tapos na rin tayo sa individual. Sa circuit branch number 3. So, nakuha na natin yung number, wire size, raceway size, and circuit breaker size. So, nandito. Ayan, kumpleto na yung tatlong circuit branch. Next, kailangan itong plate na to, metal plate lang yan. At saka ito ay part na lang ng panel board. Kumbaga kung saan ng connector lang yan. So, ang next mong isa-size is itong wire na to. Ito yung tinatawag ng feeder wire. Yung nasa loob lang ng panel box na to. Loob pa din ng panel box. Lalagay mo yung number, yung wire mo connecting yung plate inside the panel board to the main circuit breaker. Ito. So, itong tatlo, ito-connect mo, and then may maliit kang wire connecting sa circuit breaker. So, this happens inside lang ng panel board. So, maliliit na wire lang. So, kailangan mo connect yung feeder wire mo dito. To get that, ito total mo syempre yung tatlong circuit branch. Add mo ito, and ito. Yung total wattage nila. So, at dito. Ay, nasan yan? Ito. I-total mo na yung amperage. Huwag mo na idaan sa huwag mo na i-total si wattage. Yung amperes lang kailangan natin. So, total mo yung amperes. 3.48 plus 9.39 plus 15.65. So, that is equal to 28.52 amperes. So, tinotal mo yung tatlong branch na. Then, minultiply siya sa 80%. Yun yung demand factor na pinag-uusapan natin dito. So, ito yung sinasabi nga natin kanina na housing demand factors natin. So, sabi natin, ang ibig sabihin nito, itong buong 28.52 amperes, hindi naman yan lahat-lahat nagagamit in one time. So, pwede kong bawasan ng 80%. So, dito galing si 80%. Na? Dito, or dito. So, ito, given yan sa problem. So, let's use ito. Hindi, ito. Mas conservative to. Kasi mas mataas yung factors niya. So, ito yung gamitin natin, si 80%. Anyway, parehas lang naman sila. So, ayun. Parang similar to dun sa principle sa water supply design, di ba? Meron din tayong demand factor doon, yung total gallons. Minaminusan natin siya ng certain percentage kasi sinasabing hindi naman lahat ng gripo or mga water fixture sabay-sabay na magagamit. Kaya pwede natin bawasan yung pang-design natin sa total, no? Yung individual, i-design. So, hindi ko alam saan naputol. Pero parang sinasabi ko kanina na similar yung principle dun sa water supply design. Kung saan sinasabing hindi rin naman sabay-sabay na magagamit yung mga water closet or lahat ng water fixtures. So, pwede mong bawasan yan. So, kung gusto mong maging conservative, edi wag mong bawasan. I-design mo ng buo yung service entrance mo. Conservative naman yun.
So, kunwari, ito, nag-demand factor siya. So, 22.8 amperes ang pag-design niya sa service entrance niya. So, this service entrance is ito, yung wire mo from the metro and yung main feeder mo, isa na lang yan. Isang size na lang yan. So, itong service entrance is yung connection ng metro mo to your poste. And then, itong feeder is yung connection ng main circuit breaker to your metro. Ito yung main, no? So, this one, panel board mo to your metro. So, mapapansin nyo, isang line of wire na lang yan. So, expect it. Actually, they are isang design na lang. Kasi, isang load of kuryente na lang. Yung additive ng tatlo na nagbawasan ng demand factor. So, isa lang ang design niya. Ito, ito, at ito. So, ito yung service entrance. So, this is the same na din for the main feeder. And the same na din sa feeder. Isang design na lang yan. So, ayun nga. Nabawasan na. So, 22.8 ampere ang padadaanin mo dito. So, ano ang wire rating mo? 22.8, no? So, punta tayo sa table ng wires. Ito, 22. So, eto ka. So, 30. Pasok ang 30 amperes. Check mo dito, TW. Eto, hindi ka na pwede sa 20 dahil nasa 20 to na. So, 30. So, number 10, wire nga din. So, per the table, number 10 is okay. But nag-number 8 agad to. Number 8, 40. Pwede pa ang number 10 actually. Pero later, hindi yan maa-allow. So, 30 is okay pa kasi ang amperage natin is 22 lang. So, pasok yung number 10 wire. Lagay natin number 10 dahil ang rating niya is 30 amperes. So, per code naman, sabi niya 80%. So, check natin ang number 10. Kaya ba niya ang 80%? So, 0.8 times 30% is 30. So, pasok pa. 24 pa lang siya. 24 amperes pa ang kaya ng 30 amperes. So, pasok pa yan sa 80%. So, okay siya. Okay ang 80% and okay sa ano. Pero, sabi ni code, may requirement siya sa service entrance. Sabi niya, for service entrance, apply yung 80% demand factor, yung pinang-minus natin, nabawasan, in-apply natin yun. And then, service entrance also has a limit na number 8 minimum ang kanyang wire rating. So, hindi ka pwede palang gumamit ng number 10 wire. Minimum for service entrance is number 8 wire. So, number 8 wire, ano ang rating ng, anong amperage ng number 10 wire. Number 8 wire. Number 8 is 40. Okay? So, pasok mapasok. Siyempre. And then, dito din, number 8. So, per code, minimum is number 8. So, you will use number 8 wire. So, number 8 ang wire mo. So, ano ang conduit mo? So, dalawa ang papatakbuhin mo doon. So, number 8, dalawa. So, 20. Dalawang wire. Number 8 size. So, 20 mm conduit. So, that's why 20 yung nandito. 20 mm. So, wala na circuit breaker ang feeder, no? Kasi nandito ka na. Ito yan. Wala na circuit breaker yan. Kailangan mo lang dyan is yung conduit in yung pinakang rating or size ng wire. Okay? So, wala na yun. Next, main circuit breaker. Di pa pala natin na-design ito. Okay? So, how do you design for the main circuit breaker? The same din, pwede mong applyan ng demand factor or reduction
for the amperage. So, you will use the same, itong 22.8 amperes. Walang wires yan, no? Circuit breaker yan. So, ano ang pwede mong gamitin? Si 30 amperes, no. If 40 amperes mo, 40 amperes, dahil hindi ka pwedeng bumaba dun sa dito mo. I-partner mo. Mas magandang i-partner mo. Pwede mo gamitin si 30. Technically, pwede si 30 kasi walang requirement si code sa main circuit breaker eh. At na-follow mo naman yung sinabi na code, kung nag-30 ka, kaya naman niya, 'di ba? Kaya niya yung 22.8 and mas mataas ang 30 kaysa sa mga mini breakers niya, sub breakers. Pero for good circuitry, i-match mo na yung wire mo dun sa circuit breaker mo. So, mag 40 ampere circuit breaker ka na din. Okay? 40 amperes circuit breaker. Technically, okay nga si 30, pero for good circuitry, not really because ni-require ni code, no? Just for good circuitry, mag 40 ampere circuit breaker ka na. So, ito, let me revise. Magpo 40 na tayo dito. Yung main. Ito yung main na plus 1. So, this is yung main natin connected dito. So, ayan. So, kompleto na. Ito yung mga circuit breaker ng mga circuit branch. Ito yung sa main. Medyo nahuli siya. And then, yung feeder mo, yung service entrance wire size. So, nakompleto natin for a wiring, simple house wiring system. Okay, so for your activity, complete nyo na yung ganito nyo. That corresponds sa inyong quiz number 2. Itong activity, yung wawiran ninyo, yung inyong plano. Okay? Thank you.